And yung mga kasama natin ngayon na click partner ay consistently siya na nag-create ng content and multiple times na rin siya na ano tawag dito, na nanalo do sa contest natin. And recently, syempre napapansin natin na medyo gumaganda yung result niya sa dito sa Clicknomics. And ito taon na to sobrang busy nito. Di ko alam pa paano niya sinisingit yung oras niya. And kaya in-invite natin siya ngayon as rising affiliate, no? Rising affiliate na natin siya. In-invite natin siya ngayon para mag-share siya ng mga strategies niya, paano niya ginagawa para bakit siya nagkaroon ng mga results ngayon, no? So, pwede ba nating hulaan mga click partners? Sino kaya yung, syempre nandito na siya sa Zoom, no? Sino kaya yung click partner natin ngayon na si Coach JB, si Nel daw, si partner Camille. Ayan, okay. So, huwag na natin patagalin, no, mga click partners. Ang galing nyo, nahulaan nyo kagad, no? Ayan. Please welcome our rising affiliate, click partner Camille. Type natin sa chat. Hello. Hello, Camille. Hello! Good evening, good morning. Happy Valentine's Day po sa lahat. Thank you, Coach Van, for having me po. Ayan. Ayan. Thank you, Camille. And ayan, before mo i-share na yung mga strategies, yung mga current na ginagawa mo ngayon, pwede ka bang tell a little bit about yourself muna? Ano yung background mo? Sure, getting to know stage. Yeah. Valentine's Ayan. Day, no? Tama. So, my name is Camille po. Alam ko meron pa tayong isang click partner na Camille pero with the C siya. Ako with the K, with the letter K. So, paano ba? Nakatira kami ngayon dito sa Canada ng family ko. I'm a wife and a mom of 3 little kids, 3 little wonderful human kids, 6 and under. So, baka dahil doon sinabi ni Coach Van na very busy ako. Totoo naman, my hands are full right now. Pero sila din yung main reason why I'm doing the business. Sila din yung main reason kung why I keep on going. So, 2012 when I came here sa Canada for work, work visa siya. And then 2 years later, nakuha ko yung permanent residency ko. And then a year later, nagpakasal and then nakasunod din yung husband ko. And then fast forward ngayon, 3 na yung kids namin. So, ayun po muna, Coach. Ayan. Ang question ko sa'yo, Camille, ano yung pinaka nagbigay sa'yo ng inspiration? Alam ko marami ka ng mga naging business before. Ano yung naging inspiration sa'yo? Bakit mo naisip na maging isang entrepreneur? Great question, Coach. Bigyan ko lang ng konting background pa para for more context, no? So, nung college ako, working student din ako. Ako, service crew sa McDonald's. So, little did I know na yung experience ko na yun yung magdadala sa akin sa Canada. So, yun yung naging ticket ko to Canada, yun yung naging work ko. So college, meron na akong idea na to earn extra income, di ba? And then, pagka-graduate ko, by the way, I took up Bachelor of Arts in English, major in Broadcast Journalism. So, ang career path ko sana, either sa broadcasting or pwede rin teacher. Yan. Pero, hindi na ako nagkaroon ng chance to do that kasi after kong graduate, nag-call center na ako. Yun yung patok na patok at that time na, alam mo yun, instant na mas madali siya makapasok before and then medyo above minimum yung salary. So talagang ang daming na nag-call center at that time, mga 2010, ganyan. So, mga 2-3 years ako nag-call center and then I had the opportunity nga na makapag Canada. So, nung pagdating sa Canada, ang mindset ko lang talaga, mag-work. Wala pa sa isip ko yung mag-business, ganyan. And then, nung nagka-family nga po kami ng husband ko, and then, mga
So 2015 kami kinasal, 2016 nakasunod siya, 2017 nabuntis na ako sa first child namin. So doon na nag-shift, coach, yung mindset. So kung going back to your question kung bakit ako na paisip, bakit na punta dun sa entrepreneurship yung mindset ko, it's because of my child. Kasi nga dati, parang work-work lang, wala naman sa isip ko yung magbe-business. Siguro parang down the road pa, ganun. Parang matagal pa. Pero nung nagkaroon ka na ng anak, especially being away from home, from the Philippines, di ba? Dito lang sa Canada, I want to be able to take care of my child na ako talaga, 'di ba? Yung hindi yung kailangan mo siyang dalhin sa daycare ganyan. So kaya yun yung naging turning point kung bakit napaisip ako na maghanap ng ways to earn from home. Ayun po. Ayun, by the way, kung hindi nyo alam, no, yung kuya mo, Camille, no, parang kasama ni Coach Edward, friend ni Coach Edward before doon sa mga Yes. business nila. Opo. Mhm. Ayan, nakwento sa akin ni Coach Edward nung few weeks ago. Talaga po. Mhm. Ayan, ngayon yung nag-start ka ng nag-start ka ng naisip mo na mag-start ng business. Ano yung may mga naging challenges ka ba? Syempre may mga naging challenges ka doon. Ano yung mga naging challenges mo and paano mo siya hinahandle? Yung sa business side naman, nung nag-start ka na mag-business. Okay. So, syempre po, nung nag-start ng business, marami pa rin siyang learning curve, 'di ba? Ang pasalamat ko lang, although may sariling skill set kasi yung traditional business, ang ano ko lang na mas pasalamat ko na na-expose ako agad sa online business. Kumbaga, although may sarili din siyang mga challenges, iba yung courage dun sa traditional business, tsaka mas malaki talaga yung risk. Pero dito po sa online business, sa mga challenges ko, syempre nina-navigate mo pa rin siya. Marami ka pa rin kailangang matutunan, especially yung ganito nga po na pagharap sa camera, tapos pagkausap sa mga tao. Iba kasi yung impact ng face-to-face and being away from home. Syempre yung um, mga kinakausap ko, mostly talaga through social media na lang or mga messenger, hindi na talaga siya face-to-face, ganyan. Although naka-experience din po kami dito sa Canada, yung husband ko, siya yung unang na-expose sa, parang ano siya if familiar kayo sa IMG dyan sa Philippines, yung counterpart niya dito sa US, Canada is World Financial Group, WFG naman. So parang same ano din siya, same concept. So na-expose din kami doon. Maraming challenges kasi maraming rejections, maraming mga si partner Linda pala nag-IMG. Maraming rejection, maraming mga failures din. So ayun po. And then dun sa sumunod na tinry ko naman na coach online business, yung ano naman siya, ang naging challenge doon is yung shipping. Kasi ito naman based sa Philippines. Pero yung shipping ng products papunta dito sa Canada, sobrang expensive. So parang isipin mo, expensive na yung produkto sa Philippines. Hindi naman expensive, parang okay naman yung amount niya. Pero pagdating dito, nadodoble na titriple. Tapos dahil nga, kailangan naming i-compensate yung shipping cost. And dito pa sa Canada, pagka iba-iba po yung rules per province. So, particularly dito sa Alberta, nado-double shipping pa po ako dun sa product. Pero, I tried to keep going kasi I believed in the product. Tsaka, may market naman. Pero eventually, hindi siya sustainable kasi yung mga taong mapapajoin mo, dun ako na medyo na off kasi parang, sige ako, kaya ko siyang to parang ituloy-tuloy. Pero kapag kayong syempre yung ibang mga napapasali mo, sila yung talagang nag-struggle hindi kasi syempre iba-iba pa rin kayo ng mindset, 'di ba? Or iba-iba pa rin kayo ng level of understanding kung how the business works. So minsan sa kanila hindi nila masyadong naiintindihan, ay bakit kailangan ganito madoble. So yun yung mga challenges basically, coach.
So, marami ka ng pinagdaanan pala ng mga businesses, no? And Mhm. I'm sure familiar ka na sa sa different types ng business, traditional or online. Ah, bakit napili mo si Clicknamics sa dami ng available na opportunity around? Wow, very good question. So dahil nga po sa mga na-experience ko dati, syempre mako-compare mo na siya, 'di ba? So naririnig ko na before yung affiliate marketing, pero hindi pa talaga ako nag-dive deep sa or nag-try yung solid na affiliate marketing ganyan. Ang naririnig ko before sa ang traditional marketing, you just get one sale and that's it, 'di ba? Kapag ka bumili sila dun sa link mo, kapag ka umorder ulit yung that particular person, pero hindi na sa link mo or ano na, yung pangalawa na nilang order, hindi ka na magkakaroon ng sale. So very revolutionary yung affiliate program ng Clicknamics na very very unique sa Clicknamics kasi marami namang affiliate program pero kapag ka talagang inaral mo siya, hindi siya kapareha ng Clicknamics na meron tayong chance or meron tayong program na kumita multiple times sa tao for as long as na bumibili sila ng produkto. And yung produkto natin is consumable. So definitely malaki yung chance na bibili ulit sila. And then second thing is yung high ticket commission kasi syempre you give the same effort para i-introduce yung product mo to promote yung product mo, 'di ba? Pero kung maliit lang, syempre hindi ganun kabilis na ma-achieve mo yung income goals mo. And also yung very big thing yung ano natin yung Click University free access kasi doon pa lang malaking tulong na sa mga prospects natin or sa mga kakilala natin, 'di ba, to give them access to get the feel of the business, tapos then they get to decide kung gusto nilang ituloy-tuloy, 'di ba? And syempre yung done for you system, yung technicalities na yon, ang laking bagay na yon na natatanggal sa shoulders natin na yung parang heavy lifting na yon ginawa na ng Clicknamics. Imagine hindi na tayo titake ng orders, magpa-process ng payments, and if ever, kung merong mga problema sa yung mga customers natin, there's like an entire sales people that will deal with them, 'di ba? So, yung stress na yon wala na din. And most especially, yung community na meron tayo, na very supportive, very positive lang. 'Di ba? Mahalaga yun kasi syempre kapag sa business, 'di ba, it's a journey. So kapag napaghihinaan ka na ng loob, basta ano ka lang, kapit ka lang sa community or just parang surround yourself with the like-minded people, talagang magtutuloy-tuloy ka. You can rest pag napagod, pero hanapin pa rin yung motivation, 'di ba? Kumuha ng inspiration sa uh, mga click partners natin. Ayun. Ayun, thank you, Camille. So, na-remind din no, yung other click partners natin. So, yun yung mga ano natin, yung mga advantages natin dito sa Clicknamics. Number one, yung system. Alam niyo ba yung paggawa ng funnel? Madugo kasi siya. Kunyari, yung gagawin na video doon, mahirap siya gawin kasi mag-hire ka ng video editor, yung script na sasabihin doon, tsaka yung mga testimonials, tsaka yun, yung product din. Pagka magagawa ka sarili mong product, sobrang dugo niya. And at the same time, yung pag-deliver din, sa shipping din, di ba? So, ayun siya. Kaya ano, kaya nga nag-iisa lang siya sa Philippines, yung ganitong klase ng program, yung sa Clicknamics. Kaya tayo, as Click Partner, gagawin na lang natin, i-promote, no? Ipaalam sa mga tao na merong ganitong klaseng business na, ayun, na nag-exist. And ito, Click Partner, Camille, and possible ito din yung inabangan ng iba. No? Kasi recently, di ba, nakikita madalas yung name mo sa Clicknamics and sa content creation, and then may mga sales ka. Ayan. Ano yung mga naging reason or ano yung mga may naging changes ka ba sa strategy or naging consistent ka? Paano ka nagkakaroon ng result?
So, bukod po sa pag-create ng content coach, if you will remember, 2 weeks ago, nung ating Tuesday wins, yan, challenge ako ni Coach Jay na mag-live soon after yung training. Tinatawan-tawanan ko lang siya kasi parang hindi ko pa kaya, ganun. Pero, after nung training, sabi ko, ano ba? Parang sa isip ko naman po, gagawin ko naman talaga siya. Pero ano, ngayon na ba? That very moment. Pero parang meron conviction in me na, sige na, ituloy mo na yan, ganyan. So, ayun, ang ginawa ko, coach, ginrab ko lang yung notes ko na dun sa, kasi syempre sabi ni Coach Jay, di ba, i-share ko lang yung takeaways ko dun sa mga trainings na na-attendan ko kasi yun yung na-share ko nung Tuesday Wins. So, ginrab ko lang siya. Tapos, nag-pray lang ako na i-guide ako ni Lord kung ano yung sasabihin ko. And then, ayun, pinindot ko lang yung go live. Pero alam mo, coach, ginawa ko lang siya very raw. Sinabi ko, even dun sa live ko na, meron akong notes ha. Parang alam mo yun, parang matanggal na yung, inisip ko kasi, ano ba yan? Baka isipin nila nagbabasa or patingin-tingin sa notes, ganyan. Sinabi ko lang, naging honest lang ako na parang I just wanna share with you yung mga takeaways sa na-attendan ko na training. And by the way, may notes ako dito ha kasi alam ko importante yung oras nyo and you're taking the time to watch me para naman parang precise yung mga sasabihin ko. Para syempre, pagka maraming dead air, di ba? Parang kahit ako sa position na manonood sa nagla-live, mag-exit ka na lang, mag-scroll ka na lang. Parang ganon. So, yun po yung ginawa ko recently. And after that, nag-live ulit ako. The following day, nag-live ulit ako. Parang 3 consecutive days, nag-live ako around the same time. Tapos tinuloy-tuloy ko lang na nag-post. And then since then, 2 weeks ago na, from time to time nagla-live na rin ako, coach. And kung may nanonood, wala pong nanonood. Wala pong nanonood habang nagla-live ako. Pero okay lang kasi parang mas pag minsan-minsan parang may 1, may 2, ganyan. Pero parang mas nako-conscious ako. So pag 0, ayan, mas tuloy-tuloy. So, ayun ang ginagawa ko ngayon, no? Parang nagpa-practice lang ako. And then, one thing na parang meron ako napanood ka na podcast and bibigay ko na rin yung tips sa inyo na kapag nagla-live pala. Kasi marami yung nagla-live na, oh, wait muna tayo ng wait muna tayo ng mga viewers, ganyan. Nag-wait ng viewers. Pero kung iisipin natin, pag naghintay tayo, syempre, ang tagal ng waiting time. At saka, ang talagang pwede nating i-capitalize sa pagla-live, yung replay niya. So, pag binalikan ng mga tao na yung replay or kapag syempre, ano mo na siya, po-promote mo na nag-live ka na doon na babalikan yung live mo, doon na mapapanood ng mga warm audience mo or kung sino man, diba? So, at least, kapag binalikan nila yung replay, andun na agad yung yung topic mo. Makukuha na nila agad yung juice nung kung ano man yung gusto mo sabihin. So kahit 5-6 minutes lang yung live mo, malaman. Hindi siya yung 6 minutes waiting time tapos yung yung content mo 4 minutes lang, 'di ba? Ganun. Yun yung parang one good tip na nakuha ko, coach. Ayun. Magandang tip yun, no? Kasi kunyari pagka nag-live ka, tapos yun nga naghintay ka ng audience. So yung manonood ng replay, feeling nila wala pang laman initially. Opo. Mag-scroll na sila. Yes. Pero kapag ka nandun na kaagad yung laman, yung pinaka-content. So pagka may manonood ng replay, na kaagad siya, no? Yung nandun na kaagad. So makukuha mo yung nila. Hook na agad sila. Yung attention Tsaka nila. sabi nga po nila, 'di ba? Complexity is the enemy of execution. Kapag ka din in-overthink mo siya masyado, mas lalong hindi ka makakapag-execute. Kaya, ayun. Talagang kailangan natin, courage. Kasi more than confidence, coach. Parang, kailangan mo muna ng lakas ng loob eh. Kasi yung pagka minsan, napansin ko, parang iniisip natin, kailangan confident muna ako ganito before I do the thing, ganyan. Pero dapat pala, lakasan lang natin yung loob na, tama ka pala, laki yung mukha natin. Lakasan yung loob kasi yung courage daw, hindi naman pala yan siya yung absence of fear. Yan yung parang kahit takot ka,
afraid ka, but you do it anyway. So para sa lahat na parang natatakot na ano ba yan, magla-live pa yung pag-video nga nakakatakot na, 'di ba? Ngayon pa magla-live pa ngayon. Pero alam niyo po coach, na-appreciate ko sa pagla-live. Hindi mo na siya kailangan i-edit. Pagka live mo, pag nilakas mo yung loob mo, nag-live ka, dire-diretso ka lang, huwag mo nang tignan yung viewers or whatever. Basta meron ka lang outline. Syempre, huwag ka lang mag-live nung basta-basta. Kasi syempre, parang wala ka ding pakialam sa manonood eh. Yung parang kung walang laman. Hindi ka na nila babalik. Hindi na rin, pagka minsan magla-live ka, scroll up na agad sila, di ba? Kumbaga, paghandaan mo rin siya, 1-2 minutes, nung ginawa ko last time, hindi siya yung prepared na prepared. Ginrab ko lang yung yung notes ko. Sabi ko, meron akong outline dito, meron akong notes dito ha, para mas straight to the point yung gusto kong sabihin sa inyo. Tapos, ganoon, mag-live ka, magsabihin mo lang yung content mo, and then, okay na. Hindi mo na kailangan i-edit, 'di ba? Kasi feeling ko kaya hindi ako consistent sa paggagawa ng video. Kasi syempre isipin mo nag-video ka tapos i-edit mo pa ganyan, 'di ba? Kahit na simple edit. Pero I don't wanna discourage you sa pagko-content ha. Mag-content tayo. Pero kumbaga kung gusto mo ng agad ng content right now, live is the best way, feeling ko, coach. And even yung mga ngayon, mga nasa ibang platform, mga network marketers, mga affiliate marketers na dito sa US, Canada, yan din yung pinupush nila, yung pagla-live actually. Mas mabilis makapag-grow ng followers, mas mabilis mag-put out ng content. Ayan. Ayun, tama yung sinabi mo, Camille, no? Yung mabilis siya makapag-grow ng follower. The reason why ganun, kasi kasi siya, pinupush kasi siya ng algorithm ni Facebook. Favorable kasi sa kanya yun eh. Kapag live kasi siya, parang ginagawa ng paraan ni Facebook na maraming manood. Ganyan. So, tsaka yun, mga click partners na, di ba sinabi ni click partner Camille na walang nanonood. And normal yun, maraming nagla-live na wala talaga nanonood. Kasi baka mamaya, mag-live kayo tapos madi-disappoint na agad kayo, walang nagla-live. Nagla-live kami before, maraming nanonood. Kasi in-invite namin yung audience namin. Di ba, kanyari, nasa GC kami, magla-live ako ng ganitong date and time, nood kayo. Di syempre, marami talaga manonood. Pero sa atin, kapag magla-live tayo, gusto lang natin mag-provide ng value, mataas yung chance na walang manonood. Pero, ang abangan mo kasi doon, yung after, kapag napapanood na nila yung replay. And actually, doon ka nga possible na nagkakaroon ng result na doon sa live. How about doon sa kasi nananalo ka din sa mga contest no? Paano meron ka bang specific set ng strategy or mindset na ginagawa kapag nakikreate ka ng content? Ito naman yung sa recorded. Sa recorded, coach, ginagawa ko sa recorded, coach, yung ano bang tawag na yung ILT, di ba? Wow, may pa-acronym. ILT. Invest. ILT? ILT. Tama, ILT. Parang invest, learn, and teach. Yun yung framework ko. Yun, ILT. Invest, learn, and teach. So yung invest ka muna ng time matuto. Yan. Invest ka muna ng time matuto. Kasi kapag walang pinanggalingan, anong i-share natin, diba? So, invest ka muna ng time matuto, manood ka ng podcast, magbasa ka ng libro, or maging observant ka sa paligid mo kung anong napapansin mo. Yun yung pag-i-invest, diba? Hindi ang investment naman, hindi naman palaging pera. Mas maganda nga yung time na, time na ini-invest natin. So, pagka meron na tayo nun, nakapag-invest tayo ng time to learn something, and then yung L na, learn, parang, ayan na, aaralin mo na siya or parang mas iintindihin mo siya lalo, 'di ba? Kasi sa pag-i-invest mo ng time, maglo-learn ka. Yun pala. And then pangatlo is you teach. So doon na yung papasok yung pagka nagko-content ka na, doon mo na iti-teach kasi isipin natin na kapag tinuturo na natin yung something, mas nalo-learn mo na siya eh. Hindi naman
porket sinasabi natin ito is tayo na yung expert. Wala, hindi naman ganun. Parang sometimes ginagawa din natin siya para sa sarili natin na we're teaching this kasi makakatulong din to sa akin para mas maalala ko, para mas ma-learn ko. 'Di ba ganun? Parang it's a good way to learn something. Kapag pinapasa mo na yung information, mas nare-retain natin siya sa isip natin. So yun lang sinusundan ko, coach. Sa pagka halimbawa meron akong natutunan na something, iniisip, lagi akong nakikinig ng mga podcast, ganyan-ganyan. Tapos kapag may natutunan na ako, yun na lang ini-share ko sa videos ko. Tsaka simple lang, there was a moment na parang na-stuck ako dun sa pag-aaral ng CapCut. Ganyan. Nakaka-inspire naman din po kasi talaga na ang gaganda ng edits, ganyan. Pero yun nga yung narinig ko yung term na complexity is the enemy of execution. Sabi ko, the simple, the better. At least for now, 'di ba? And then we just keep the growth mindset. Eventually, darating din tayo doon. Growth mindset lang. Pero at the moment, kung yun yung maghihinder sa atin to take action, yun yung maghihinder sa atin to put out content, dun muna tayo sa simple. Yun. So, yung mga, so, ano muna, talking head video lang, tapos ikat mo lang yung mga dead air, ganyan. And then yun na, okay na. Basta makapag-take action lang. Yun muna mahalaga ngayon. Kasi eventually, yung gaganda din yung output natin and magigain din tayo lalo ng confidence. Ayun. Ayun. Ako nag-agree ako sa'yo doon, Camille, yung sinabi mo kanina na mas lalo kang gagaling kapag tinuturo mo siya. Kasi mas maaalala mo siya eh. Tapos, bukod sa mas gagaling ka, at the same time nakapag-provide ka ng value sa marami and dumadami yung warm audience mo. Tapos, kasi dati nung college, parang ganun din ginagawa ko para maalala ko. Accounting kasi background ko. Para maalala ko yung yung pinag-aralan. Sobrang dami kasi formula. Siguro pag tumayo ka, kung gaano kataas yun, gaano karami yung pag-aaralan mo eh. So, paano mo siya masasagutan, di ba? So, ginagawa ko, nagtuturo ko sa mga classmates ko ng kung ano yung mga natutunan ko. Tapos yun, mas lalo ko na ma-master yung topic kasi nga na-share ko siya sa iba. So, maganda yung Click Partners, yung shinare ni Camille na ayun, yung mga natututunan mo, sinishare mo sa iba kasi mas lalo kang gumagaling. Lalo na yung mga natututunan nyo sa daily training. Pwede nyo na rin siyang i-share din, no? Tapos nabanggit mo din kanina na mag-invest, di ba, yung ILT. Invest ka sa knowledge, invest ka sa learning. Ayun, very important part talaga yun. Kasi paano ka makakapag-share kung hindi ka nag-invest din in the first place ng time para matuto ka. So, ako currently ginagawa ko nakikinig ako kasi merong app, parang Bible app siya, tapos parang may audio siya na binabasa yung sa Bible. So, hindi para maging religious ako kasi napansin ko yung sa Bible, sobrang dami mo palang matututunan. Una, about sa health, about sa finances, etc. So, ginagawa ko, pinapakinggan ko siya. Tapos, yun din yung sinishare ko kung ano yung mga natututunan ko doon. Kaya, ayun, thank you, Camille, no, for sharing yung ILT na yan. Kasi yun parang minsan parang common sense siya na, nga no, dapat mag-aral ako para meron ako ma-share. Kaya lang, minsan kasi kapag as day goes by, parang yung common sense, sabi ni Brendan Burchard, yung common sense daw, minsan hindi siya nagiging common practice. No? Di ba? Parang common sense siya, pero hindi siya nagiging common practice. Tapos malalaman mo, yung magbibigay pala sa'yo ng result, yun lang din, kung ano yung sa tingin mo na mag-work na. Ayun. Ano tawag dito? Currently, Camille, ano yung parang specific na goals mo in life and goals mo dito sa Clicknomics? Wow, very specific goals is to definitely hit 1 million this year. At least 1 million. Syempre dapat lakihan na natin yung yung goals natin, 'di ba? So hopefully magtuloy-tuloy yung momentum sa pag-create. And yung million na yun hindi siya just because for monetary reason. Ang ibig sabihin nun, marami ka nang natulungan na tao, 'di ba? So ang
ang target audience ko talaga, coach, pero hindi ko pa siya talaga na bibigyan ng clarity sa page ko would be mga stay-at-home moms na katulad ko din. Kasi 'di ba sabi nga nila the best person that you can help is yung parang katulad mo din, someone like you din, 'di ba? Kasi alam mo yung pains nila, alam mo yung mga hugot nila sa buhay, ganyan. So talagang makaka-relate sila and you know exactly what they're going through. And ako as a mom of three, parang talagang gusto ko na ma-encourage or ma-empower yung mga moms na to have a way to stay at home, to take care of their, lalong-lalo na kung maliliit pa yung mga anak nila, and be able to earn an income as well. Ayan. So talagang ma-leverage, ma-capitalize, or ma-maximize yung power of social media right now. So, ang ganda lang na meron ng platform na Clicknomics, yan yung pinaka magiging offer natin, 'di ba, para mabigyan ng way ang mga moms to earn from home. Ayun. At saka parami ng parami yung yung mga nagiging offers natin dito sa Clicknomics, and padali ng padali yung pag-promote. So, 'di ba yung recent nga natin may doctor's webinar. By the way, sa mga hindi nakakaalam, Click Partners, no. Pagpunta kayo sa Click Market, regardless kung ano yung Nirvana product na kinilik nyo doon, pwedeng Keep Calm, Glucosterol Heartwell, meron doon makikita kayong affiliate link nyo para maka-attend sila ng live webinar ng doctor natin. Live yun via Zoom, and yan, kapag nag-register sila doon, una matutulungan mo na sila na na maging healthy, humaba yung buhay nila, and at the same time, makakapag-earn ka din ng commission kasi high ticket din siya, high ticket offer siya, parang health program siya, parang 1 month to 6 months, depende kasi kung ano yung kaya nila. So yan, by promoting Clicknomics, unang-una yan, sabi ni Camille, natulungan mo na yung mga tao, at the same time nakuha mo pa yung mga goals mo. Pagdating naman, Click Partner Camille, dun sa mga nagsisimula pa lang or nahihirapan magkaroon ng result sa online business, ano yung mga marirecommend mo sa kanila? Para sa mga nagsisimula pa lang, coach, siguro anuin ko siya, coach. Pwedeng kwentuhan ko kayo ng konti. Gustong ituro. Gustong i-ILT. Meron akong narinig na kwento, coach. Kwento ni Walt Disney. Siyempre, kilala niyo ba si Walt Disney? Yan, si Walt Disney, di ba, yung founder ng Disney. Disneyland, yan, Disney World, ganyan. So, si Walt Disney pala, coach, nung nagsisimula pa lang din siya, ang dami niya pala ding rejections. And meron pang moment in his life na natanggal siya sa trabaho. And you know what yung reason? Because of lack of imagination. Wow, di ba? Imagine si Walt Disney, nag-create ng Disneyland and everything. Natanggal siya sa trabaho because of lack of imagination. Pero anong ginawa niya? Nagtuloy-tuloy pa rin siya. Hindi siya nag-give up. And very visionary siya. So, nung na-create na yung Disney World, ito yung Disney World, dito, sa Florida na siya. Alam niyo ba na namatay na siya bago pa talagang natayo yun or natapos i-build yung Disney World. So yung, yung tawag niyan, yung wife niya, si Lillian, tinanong siya ng reporters, parang sabi sa kanya, how do you feel na hindi na naabutan ni Walt Disney na maitayo itong Disney World? Sabi. Alam niyo ba yung sagot ni Lillian? Sabi niya, no, he has seen it all. Sabi niya, he's seen every ride, he's seen every building, he has seen every detail of this park. Parang ganyan. So, ang ibig niya sabihin, sa imagination pa lang ni Walt Disney, nakita niya na everything. Nabuo na yon sa isip niya. So, ang gusto kong iparating, ang gusto kong sabihin is that, kung ano man yung meron tayo sa isip natin, sa puso natin,
paniwala ko si Lord, paniwala ko si Coach, si Lord, binibigyan niya tayo ng dream and ini-imprint niya yan sa puso natin, sa isip natin. So whatever, kung ano man yun, meron tayo sa puso't isip natin, huwag tayong mag-give up. I-push natin kung sa mga nanonood na parang they're thinking of starting a business, pag-pray nyo and really do your due diligence to research and huwag kayong matakot na mag-try, huwag kayong matakot sumubok. For as long as pinag-pray nyo at pinag-aralan yung mabuti para hindi naman tayo maluloko, may scam, ano yun, i-push nyo yun. At sa mga nag-start pa lang, maraming rejections, maraming failures, hindi magiging madali, pero ganun nga yung faith, 'di ba? Parang it doesn't make it easy, but it makes it possible. So, panghawakan lang natin yun. And for as long as kasama naman natin si Lord sa lahat ng ginagawa natin sa buhay, kahit anong mangyari, hahawakan niya yung kamay natin. Ayun. Grabe. Very valuable na interview, Click Partner Camille. Sino dito yung yung marami na-inspire ka lalo na mag-take ng massive action and marami kang natutunan kay Click Partner Camille? Can you type me in the chat nga? Ayan, si Daisylen, si Nel, type sa chat mga Click Partners. Ayan, si Eduardo, si Abby, si Orlando, si Catherine, si Patrick, Efren. Ayan. Thanks so much, Click Partner Camille. Ang dami naming natutunan sa'yo and we are rooting sa success mo. And gusto namin makita yung mga sunod-sunod mo pa na mga chaching post mo palagi, no? Yung mga magiging chaching mo dito sa Clicknomics and isa kami sa supporter mo na gusto namin na makuha mo this year yung 1 million pesos na result mo dito sa Clicknomics. Thank you so much, Click Partner Camille. Salamat Coach Van and maraming salamat po sa lahat ng Click Partners sa pag-attend po. Salamat. And so, okay lang ba, Click Partners, before natin tapusin, pagpe-pray ko lang kayo, okay lang? Ayan, Yes, sige. please go. So, please bow down our heads, mga Click Partners, and feel the presence of the Lord. Father, thank you so much sa isang very valuable, very knowledgeable na interview ngayong Freedom Friday. I pray na maisa puso and maisa buhay ng mga Click Partners na umattend tonight yung mga natutunan nila. And I also pray, Father, na bigyan mo kami ng disiplina na huwag kami madi-disappoint every time na mayroong challenges and palagi mong ipaalala sa amin na lahat ng ginagawa namin ay kasama ka namin kaya wala kaming dapat ipag-alala. And Father, I pray na yung mga kasama ko ngayon na mga Click Partners ay may kanya-kanya silang goals in life, gusto nilang matulungan yung family nila. I pray for wisdom. Bigyan mo sila ng wisdom kung paano nila magagawa. We can only teach pero sa'yo pa rin magagaling yung wisdom, yung kagalingan at pagiging maabilidad. And I pray na makuha nila yon, Father, sa pag-continue na pag-attend ng mga training and pag-implement. And I pray this, Father, through Christ our Lord. Amen. Ayan, amen. Thanks so much mga Click Partners. Thanks so much, Camille. Grabe, ang dami naming natutunan. Salamat po, Coach. Maraming salamat. Ayan, thank you and happy Valentine's mga Click Happy Partners. See you on Valentine's. Mondays. Ayan, bye-bye. Tumindig.